sa Attorney Yes or No. Maritim, ano yung mga nakalap niyong tanong para sa amin ngayon? So, hi, Attorney Mikey, Attorney Sarian, Attorney Ben. Yung nagpapatanong po this time ay isang babae. At ang question niya is kung meron daw ba siyang karapatan sa mga naiwan na ari-arian ng ka-live-in partner niya. So, ganito po kasi nangyari. Meron siyang ka-live-in partner for 15 years and yung ka-live-in partner niya ay dating seaman. So, kahit paano, nakapagpundar siya ng mga bahay, doon po sila tumira, lupang sakahan, tsaka sasakyan. And yung mga yun, pinangalan po doon sa ka-live-in partner niya. Unfortunately, namatay po yung ka-live-in partner last week. So, ang nangyari po is, pagkatapos daw ng libing, pinapaalis siya agad nung dalawang kapatid na naiwan nung ka-live-in partner niya. Na kailangan umalis ka na dito kasi wala kang karapatan dito eh. Hindi naman kayo kasal. So, kami nang babawi niyan. So, yun po, yung question niya, kung talaga bang tama yung mga kapatid na wala siyang karapatan sa mga naiwan na ari-arian nung ka-live-in partner. Ang sagot ay no. Hindi pwedeng paalisin nung dalawang kapatid yung ka-live-in partner dun sa bahay. Una, dahil sinabi mo nga na itong bahay na to, yung lupa, yung sasakyan, lahat yon nakapangalan din sa kanya, Okay, sa babaeng partner. So meron tinatawag na indivisibility of title. Okay. So the fact na nakapangalan sa iyo yon, ina-assume na yon ng batas na ikaw ang may-ari nun. Oo, okay. At pangalawa, kahit meron pa silang ibang ari-arian at hindi ito nakapangalan dun sa babae, pero naipundar to nung panahon na magkasama sila or live-in partner sila, pinoproteksyonan din ito ng batas. Under the Family Code, Article 147, kung walang legal impediment to marry, yung lalaki at yung babae, at jointly nakapag-pundar sila ng mga ari-arian, pero yung lalaki yung kumikita, yung babae yung naiwan dun sa bahay, tapos siya yung naglilinis ng bahay, na-manage yung mga properties nila, kino-consider to ng batas na contribution niya ito. Oo. So, hindi siya pwedeng basta paalisin ng dalawang kapatid nung namatay na lalaki. Ngayon, dahil namatay yung lalaki at wala silang mga anak, walang pwedeng magmana doon sa mga ari-arian. Kasi kung co-owner sila nung live-in partner niya. So, nung namatay yung live-in partner niya, yung kalahati nito pwedeng mamana ng heirs nung kanyang live-in partner. At kasama sa heirs dito, since wala silang anak, ay yung kapatid, yung dalawang kapatid. So ngayon, dun sa naiwang mga properties, co-owners niya ngayon yung mga kapatid nung namatay na live-in partner niya. Gawa na lang sila ng agreement or Kailangan sila yung arrangement. magkasundo. Opo. Tama. Thank you, Attorney Mikey. And may next question pa po na almost alike. So, Attorney Ben, so ganito po yung kwento. May isang girlfriend and boyfriend na magka-work po sa Taiwan and sabay sila nagbakasyon sa Pilipinas. So, binigyan po si boyfriend ng 20 days leave and si girlfriend naman 1 month. So, pagbalik niya po doon, nabalitaan nung girlfriend sa kapatid ni boyfriend na parang na-hold or na-aresto siya sa airport dito sa Manila kasi nagsampa pala ng vowsy yung dating asawa nung boyfriend dahil hindi daw nakakapagsustento ng tuloy-tuloy dun sa dati niyang pamilya. So nagtataka si girlfriend, parang at may worry din at the same time, parang ako ba, pag bumalik ako, baka ma-hold din ako at madamay ako sa sa kaso na yan kasi syempre kasama ako pag nagpapadala. So yun yung question niya, kung madadamay ba siya, yes or no? Ang sagot sa tanong mo ay no. Ang kasong vowsy ay personal. Hindi ito pwedeng i-transfer sa kanyang kasintahan, una sa lahat, dahil dapat magkaroon ng existing relationship ang nagkakaso doon sa kanyang kinakasuhan. So, dapat merong sexual or dating relationship or meron silang anak. Sa kaso ng kaibigan mo, meron silang anak na hindi nasusustentuhan. Pero dahil ito ay para lamang doon sa nakakasama niyang OFW, hindi siya pwedeng kasuhan. So, ang Okay. sagot ay no. Hindi siya madadamay po. Okay. Thank you po. Ayan, ako naman po may tanong. Yung nakalap ko pong tanong is, pwede daw po ba pwersahin yung asawa niya na ipa-DNA test yung baby nila? Kasi po ganito, OFW po yung lalaki. Ngayon, gusto raw pong umuwi kasi gusto na raw po magkaanak. Ngayon po, sabi po nung parents nung babae na magpakasal daw muna po sila. Di yun po ang ginawa nila. Nagpakasal muna po sila.
Tapos po, wala pang 9 months, nanganak na po yung babae. Tapos nagtaka yung lalaki, sabi ng babae, premature daw po yung baby nila. Tapos yun nga po, nakita yung lalaki, lumabas po dun sa baby nila is maitim and kulot. Parehas po silang maputi. Kaya nagtaka po yung lalaki. Ayun, tinanong niya po yung babae na magpa-DNA test. Ngayon po, nagalit po, tapos umalis po sa bahay nila. Ang katanungan niya po is kung pwede ba pwersahin yung asawa niya na ipa-DNA test yung baby nila. Yes or no? Okay, ang tanong sa iyong sagot ay no. Hindi niya pwedeng pwersahin yung nanay na pumayag na ipa-DNA test yung kanilang anak. So dahil sila ay kasal, meron silang tinatawag na joint parental authority over the kid. So kinakailangan magkasundo sila sa lahat ng mga procedures na ipapagawa nila doon sa bata. Dahil minor pa yung bata, kinakailangan ng consent ng parehong magulang. Ngayon, kung siya lang ang magpapa-DNA test doon sa anak niya, although meron siyang kalahati ng parental authority na yun, pwede kasing i-contest ng kanyang asawa na hindi legal yung pagpapa-DNA test sa kanilang anak kung hindi niya kinuha yung consent ng kanyang asawa. Kaya mas maigi na dumulog siya sa korte para mag-file ng petition for DNA testing para yung korte ang magsasagawa o magdedesisyon kung nararapat ba na ipa-DNA test yung bata at para rin magkaroon ng weight yung DNA test doon sa filiation ng bata. Yung filiation, ang ibig sabihin nito, yung pagkakakilanlan ng bata sa sino ba yung kanyang tatay. Kasi dahil kasal sila, pine-presume ng batas na yung tatay, yun na yung totoong tatay ng bata. So, hindi rin basta-bastang mabubuwag yung ganitong relasyon o yung ganitong assumption kung hindi siya dudulog sa korte. Kaya pinakamaganda na sa korte siya dumulog para ipa-DNA test yung kanilang anak. Thank you po, Atty. Ito ang magandang balita dahil mas marami na ang makakalaro natin sa Alan Pia Pick. Dahil ang premyo at saya, dadali natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayong gabi, pumunta ang Maritim sa Laguna para sa Alan Pia Pick, Barangayan Edition. Andito po tayo ngayon sa Barangay Santo Niño, San Pedro, Laguna! Kung saan kami ikakatok sa mga bahay-bahay upang magbahagi ng kasiyahan at pag-asa mula sa mas pinalaki, pinaboga at mas pinalawak na Alan Pia Pick Barangayan Edition. Kaya ihanda ang inyong mga kamay para sa Alan Pia Pick at sa mga papremyo. Ano pang inaantay natin? Dahil kami mismo ang kakatok sa mga pintuan nyo. Let's go! Tara na! Alan Pia Pick! 5,000 pesos! Alan Pia Pick! 5,000 pesos! At mga regalo! Alan Pia Pick! 3,000 pesos! Alan Pia Pick! 5,000! Alan Pia Pick! 5,000 pesos! At mga regalo, Nay! Ginabi na nga kami ni Rica sa pag-ikot at paglilibot dito sa barangay Poblacion, San Pedro, Laguna! Let's go! Tara na! Alan Pia Pick! 5,000! Alan Pia Pick! 5,000 pesos! Alan Pia Pick! 5,000 at mga regalo! Alan Pia Pick! 1,000! Alan Pia Pick! 5,000 para sa'yo! Maraming salamat Barangay Santo Niño at Barangay Poblacion dito sa San Pedro, Laguna. Maraming salamat po sa mga nakisali, nakisaya. Kaya mga ka-CIA, kung nasan man kayong lugar sa Pilipinas, ihanda po ninyo ang inyong mga sarili dahil baka kayo na ang susunod na kakatukin namin sa pintuan at makikipaglaro kami sa inyo at babahagi na namin kayo ng mga sorpresa, mga regalo, ang mga saya at mga biyaya sa pinaigting, pinalakas, pinabonggang edisyon ng Alan Pia Pick Barangayan Edition. Mga kwentong nagpapaalala na ang batas ay hindi lamang para sa mga may alam, kundi para sa lahat ng naghahanap ng hustisya at pag-asa. Mga problemang may kasagutan, mga tanong na may direksyon, at mga taong patuloy na lumalaban para sa katotohanan. Ito ang programang nagbibigay buhay sa salitang tulong at aksyon.
doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawala. See you next week. Dito lamang po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Shot agad.